Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Jenny Ann Grace D.S. Francisco at ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang mga tuntunin ng ortografiya ng wikang Pilipino at morpolohiya ng wikang Filipino. Ang layunin nito maging masigasig sa pag-aaral ng morpolohiyang wikang Filipino upang mapalalim ang kasanayan sa wika. Matukoy ang iba't ibang anyo ng morpemang kanilang papel sa pagbubuo ng mga salita. Maisulat ng wasto ang mga salita ayon sa tamang tuntunin ng ortografiya. Bago muna tayo dumako sa ating tuntunin, meron muna akong katanungan. Bakit nga ba mahalaga ang mga tuntunin ng ortografiya sa wikang Filipino? Mahalaga ang ortografiya para sa tamang pagsulat at paggamit ng wika na nagpapanatili ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa paggamit ng Filipino. Ikalawang katanungan, paano nakakatulong ang morpolohiya sa pagbuo ng mga salita sa wikang Filipino? Tinutulungan ng morpolohiya ang pagbuo ng salita sa pamamagitan ng pagsasama ng mga morpema, salitang ugat at panlapi upang makabuo ng bagong kahulugan. Ikatlong katanungan, ano ang iba't ibang anyo ng morpema sa wikang Filipino? Ang tatlong anyo ng morpema ay salitang ugat, panlapi at ponema. At ngayon naman ay dadako na tayo sa ating tuntunin. Ang mga tuntunin ng ortografiya ng wikang Filipino. Ano ang ortografiya? Ang ortografiya ay isang sistema ng pagsulat na gumagamit ng tamang tuntunin sa pagbabaybay, pagbabantas at paggamit ng mga simbolo sa wika. Alpabetong Filipino. Ang alpabetong Filipino ay may 28 titik. Binubuo ito ng 5 patinig A, I, O, O at 23 katinig na kabilang ang mga dagdag na titik na C, F, G, N, Q, V, X, Z. Ang mga dagdag na titik tulad ng C, F, G, Q, V, X, Z ay ginagamit upang isulat ang mga salitang banyaga o mga lokal na salita mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Halimbawa, C para sa salitang computer, F sa federasyon, G sa jeep, Q sa quotation, V sa video, X sa x-ray, Z sa zebra. Mga tuntunin sa paggamit ng gitling at tuldik. Gitling ginagamit sa pag-uulit ng salita at pagdurugtong ng panlapi at salitang ugat. Ang una ay pag-uulit ng salita, ginagamit upang ipakita ang pag-uulit ng salita. Halimbawa, araw-araw, halo-halo, at ang ikalawa naman, pagdurugtong ng panlapi at salitang ugat. Ginagamit upang pagdugtungin ang panlapi at salitang ugat kapag ang panlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa, mag-aral, naghugas. Ang tuldik naman ay ginagamit sa pagbibigay diin sa mga salita. Una, pailga. Ginagamit ito upang pahabain ang tunog ng patinig. Halimbawa, palay. Ikalawang halimbawa, sampal. At ang paiwa naman ginagamit upang ipakita ang maragsa o biglaang tunog ng patinig. Halimbawa, pako. Ikalawang halimbawa, kubo. Pagsasanib ng wikang Filipino sa modernong ortografiya. Una, pag-aangkop ng modernong salita. Sa makabagong panahon, ginagamit ang mga hiram na salita tulad ng computer at telepono upang tugunan ang mga bagong konsepto at teknolohiya. Ang mga salitang ito ay naangkop sa Filipino upang mapanatili ang pagkaunawa ng modernong wika. Ikalawa, kahalagahan ng ortografiya. Ang ortografiya ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng tamang gabay sa pagsulat at pagbibigkas ng mga salita, lalo na sa mga bagong terminong pumapasok sa wika. Sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw, tama at epektibo ang komunikasyon sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, media at teknolohiya. At ngayon, dadako naman tayo sa morpolohiya ng wikang Filipino. Ano ang morpolohiya?
Ang morpolohiya ay ang sangay ng lingwistika na nag-aaral ng morpema, ang pinakamaliit na unit ng salita na may sariling kahulugan. Halimbawa, sa salitang bahay, ang bahay ay isang morpema dahil may kahulugan ito bilang isang lugar. Kahalagahan ng morpolohiya. Mahalaga ang morpolohiya dahil ito ang nagagabay sa tamang pagbuo at paggamit ng mga salita sa pangungusap. Sa pag-aaral ng morpolohiya, mas nagiging malinaw ang istruktura ng wika at mas nauunawaan natin ang iba't ibang anyo ng kahulugan ng mga salita. Anyo ng morpema. Morpemang leksikal. Ito ang mga morpema na may tiyak na kahulugan kahit sila ay ginagamit ng mag-isa. At ang halimbawa nito ay tao, ganda, aklat. At ang morpemang pangkayarian naman, ang mga morpemang ito ay walang tiyak na kahulugan kapag mag-isa lang, ngunit nagiging makabuluhan kapag ginagamit kasama ng ibang salita. At ang halimbawa nito ay ng, sa, at ay. Ang dalawang uri ng morpema ay mahalaga sa pagbibigay ng istruktura at kahulugan sa mga pangungusap. Pag-uuri ng morpema. Una, salitang ugat. Ito ang morpema na nagsisilbing pinakapayak na anyo ng salita at nagdadala ng pangunahing kahulugan. Karaniwang binubuo sa pangalan, pandiwa o pang-uri. Halimbawa, tulong, ganda, kain. Ang ikalawa naman ay ang panlapi. Ang mga panlapi ay morpemang ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita o kahulugan. May iba't ibang uri ng panlapi. Una, ang unlapi, ikakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, mag-aral, at ang gitlapi naman ay ikakabit sa loob ng salitang ugat. Halimbawa, sumulat. At ang hulapi naman ay ikakabit sa dulo ng salitang ugat at ang halimbawa nito ay tulungan at ang panghuli naman ay kabilaan, ikakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat at ang halimbawa naman nito ay nagsulatan. Morpemang malayang gamit at di malayang gamit. Malayang morpema. Ito ay ang mga morpema na may buong kahulugan kahit ginagamit ng mag-isa at ang halimbawa nito ay aklat, guro, bahay. At ang di malayang morpema, ito ang mga morpema na walang kahulugan kapag mag-isa at kailangang ikabit sa ibang morpema para maging makabuluhan. At ang halimbawa nito ay ang mga panlapi tulad ng in, kain, mag-aral. Ang dalawang uri ng morpema ay mahalaga sa pagbibigay ng tamang kahulugan sa mga salita sa Filipino. Pagbuo ng salita sa Filipino. Ang pagbuo ng salita ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkakabit ng morpema tulad ng salitang ugat at panlapi. Ginagamit ang mga panlapi upang makabuo ng bagong salita o mabago ang kahulugan nito. Mga halimbawa ng pagkakabit ng panlapi. Una, unlapi, magtanim, gitlapi, tumakbo, hulapi, kainan at ang panghuli naman ay kabilaan at ang halimbawa nito ay ang pagsulatan. Dako naman tayo ngayon sa aktibidad. Bibigyan ang bawat pangkat ng 5 pangungusap na may maling paggamit ng ortografiya. Tukuyin ang mga mali at iwasto ang mga ito batay sa tamang tuntunin ng mga ortografiya ng wikang Filipino. Ang ikalawa naman ay gumawa ng bagong salita sa Filipino gamit ang mga sumusunod na panlapi. Magbigay ng halimbawa ng salitang gamit ang unlapi, gitlapi, hulapi at kabilaan. At tapos na tayo sa ating tuntunin, kaya ito ang inyong takdang aralin. Pagbuo ng salita, gumawa ng 5 pangungusap na gumagamit ng iba't ibang uri ng panlapi. At ang ikalawa naman ay ang pagsasanay sa ortografiya. Maghanap ng 3 halimbawa ng teknikal o modernong salita sa Filipino, tulad ng computer o telepono, at ipaliwanag ang kanilang tamang baybay o pagkakabuo ayon sa mga tuntunin ng ortografiya ng wikang Filipino.